Hello mga kabangers! Welcome back to our YouTube channel, and for today's vlog ay panibagong tutorial na naman ang ating matututunan. Before we start our tutorial, please click the subscribe button and hit the notification bell para po updated pa kayo sa ating mga susunod pang mga tutorial. So today mga kabangers, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano natin pagaganahin yung screen record natin if ever na yung screen record natin sa ating computer ay hindi nagfa-function or hindi natin magamit. So mga kabangers, sa pag-screen record natin sa ating computer ay kailangan po nating i-click ang Windows at the same time yung letter G. So sabay po natin siyang i-click. So, Windows at G. So, ayan, as you can see, ay ito po yung lalabas. So, meron po tayo ditong audio, capture, and the performance. So, since yung target natin ay to screen record, atin pong i-click ang capture. Then, after clicking, may lalabas po dito sa ating upper left corner ng ating computer itong box. So, meron po tayo ditong take screenshot, and unfortunately, yung start recording natin ay hindi po natin magamit. So, hindi po siya maklik or hindi po siya functional. But, let us try to click it. So, ayan guys, kapag click po natin siya, ito po yung lalabas. So, gaming features aren't available for the Windows desktop. So, lately po, ito po yung naging problema ko kasi hindi ko po siya magamit at meron po sana akong i-record sa aking desktop. So, ang gagawin lang po natin ay ating pong i-open ang ating Google Chrome. So, ayan guys, ang gagawin lang po natin ay mag-open lang po tayo ng Google Chrome. Wala po tayong ibang gagawin at wala po tayong ita-type or wala po tayong ida-download na kahit anong application. And i-click po natin ulit yung Windows at yung letter G. So, ayan. Ito ulit ang lalabas at atin pong i-click again yung capture. And as you can see dito sa ating upper left corner ay makikita natin na functional na po yung recording natin. So, let us click this one, start recording. And that one. So, upon clicking ay, after clicking ay may mag-appear po dito sa ating upper right corner na capture status. So, it means po, nagre-record na po yung nagre-record na po tayo or nagre-record na po niya ang screen natin. And ang kinagandahan po dito, kapag nag-screen record po tayo, meron po, automatic po na gumagana yung audio natin. So, it means na naririnig din po yung sinasabi natin ngayon sa ating pag-screen record sa ating computer. But, take note mga kabangers na itong pag-screen record natin ay applicable lamang if ang screen record natin ay sa loob lamang ng ating Google Chrome. So, again, applicable lamang po itong screen record natin if yung i-record natin ay sa ating Google Chrome lamang. So, it means hindi po natin i-out ang Google Chrome. Dito lang po tayo sa loob ng ating Google Chrome. So, let us try this one. So, ayan. Kapag click po natin yan, as you can see, ay makikita natin dito na nagre-record pa rin ang ating screen record. So, mga kabangers, ano nga ba ang mangyayari if yung i-record natin ay sa labas ng Google Chrome? So, ito po. So, mga kabangers, ang mangyayari po ay automatic po na magsa-stop ang ating recording kapag close po natin or in-out po natin yung ating Google Chrome. So, let us try to click the close. So, ayan. As you can see, nag-stop din po yung recording natin. So, yan lang po ang disadvantage ng ating pagre-record. If ever na close po natin yung Google Chrome, ay automatic din na mag-close or mag-stop yung recording natin. So, i-check po natin yung screen record natin. Okay, so capture and this one. And that one. So, upon clicking ay, after clicking ay may mag-appear po dito sa ating upper
Kabangers, makikita natin dito sa ating screen record na upon starting our recording ay madidinig na natin yung boses ko. So yun, pati yung boses natin ay makaka-capture kasi hindi naman natin tinurn off yung audio para sa audio ng ating recording. So that's why maganda po siya kasi madidinig natin or pwede na po tayo mag-direct recording sa ating screen record without voice edit. So mga kabangers, yan lang po ngayon ang ating tutorial, and remember lang po, itong ways natin na pag screen record ay applicable lamang if gagamit tayo or mag-record tayo sa loob ng Google Chrome, but beneficial na rin siya kasi no need na tayo mag-download ng any application, and makakapag-record po tayo if sa loob lang po tayo ng Google Chrome gagamit. So yan lang po. Thank you so much, and thank you for watching our tutorial. See you again in our next vlog. Have a good day and goodbye everyone.